Civil Service Exam Math Reviewer number 35 and 36. So, tungkol pa rin tayo sa percentage problem. So, i-post nyo muna, try nyo sagutan bago panoodin ang solution ko. Okay, so let's start. Number 35. Anna gets a commission of 10% for each bottle of lotion sold. If a bottle of lotion sells for 87 pesos and 50 cents, how many bottle will Anna have to sell to receive a commission of 210 pesos? Okay, so i-analyze lang natin mabuti ang problem. So ang sabi sa problem ay 10% daw ang commission ni Ana. 10% ang commission ni Ana for each bottle. If a bottle of lotion sells 87.50. So kunin lang natin ang 10% nito. So di ba pag ginawa natin ng 87.50 times 10%, ano ang shortcut kapag 10%? Kapag 10% ang kinukuha natin, i-move lang natin ng isa yung decimal point. So 87 and 50 cents, ang 10% niyan ay i-move natin yung decimal point ng isa. So therefore magiging 8.750, bali wala na tong 0, 8.75. So ito ang commission ni Ana. Sa bawat isang bote, ito yung commission ni Ana. Ang tinatanong, how many bottle will Ana have to sell to receive a commission of 210 pesos? So ilang bote? Ano yung i-multiply natin sa 875 para makuha natin yung 210? Okay? So para ma-solve natin kung ilan ang kailangang ibenta ni Ana para makareceive siya ng 210, i-divide lang natin ito. So divide lang natin 210 pesos divided by 8.75. Ayun. So para makuha natin yung total na number of bottles na maibebenta niya, i-divide lang natin. So makakancel na yung peso sign, no? So divide lang natin ito manually. Kapag nagdi-divide ng decimal, move ng dalawa. So syempre, i-move din natin ito ng dalawa. So magiging siyang dagdag tayo ng dalawang 0, 21,000 divided by 875. Okay? So gawin natin manually. So kapag ganito ang magiging guide natin dito, yung mga choices, 3, 3, 3, 2, 2. So malamang 210 hindi pa pwede, no? So yung 2,100 ang kuhanin natin. Try natin sa 3. Tingin ko lampas itong 3, no? Lampas itong 3, 2 lang siguro ito, 2 lang. So 2 times 5, we have 10. 2 times 7 is 14 plus 1, we have 15. 2 times 8 is 16 plus 1, 17. Okay. Kulang na. Pag nag-add tayo ng 875, lampas na sa 2,100. So, okay na ito. So, subtract lang natin ito. Bring down lang yung 0 dito. So, borrow tayo dito. Magiging 10 ito. 10 minus 5 is 5. Itong 21, magiging 20 na lang. 20 minus 17, we have 3. So, 350. Bring down tayo ng 0. So, magiging sagot na natin dito. Cancel na ito. Obviously, mali na tong 20, no? Kasi 3,500 ito. So, eksakto na pala siya dito sa letter D. Ang magiging sagot dito, 4. So, pag 4, tinry natin, multiply natin. 4 times 5, that is 20. 4 times 7 is 28 plus 2, we have 30. Yun, sakto. 4 times 8, 32 plus 3, we have 35. Okay, so eksakto na. Therefore, ang number of bottles na kailangan is ibenta ni Ana ay 24 para makakuha ng commission na 210 pesos. Okay? So, now, next number 36. A folding bed on a sale has been marked 840 pesos. If this price is 30% less than the original price, how much was the bed previously selling? So original price ang hinahanap natin dito. Etong 840 pesos, ito yung discounted price. Tapos 30% less daw siya the original price. So ang formula para sa discounted price or new price equal yan sa original price minus the discount. Yung discount ay original price times the rate of discount, letter D. So yan ang pinaka-formula natin. So i-substitute lang natin. Ang given natin, ilelet natin para isang variable lang, let x be the original price. Okay. So ang new price natin, 840. So i-substitute natin, 840 equals the original price, that is x, minus original price, x ulit. Tapos yung discount rate natin, 30%. 30% in decimal, that is equal to 0.30. Okay? Tapos yung 0.30, pwede na nating hindi ilagay itong 0, 0.3 na lang. I-arrange lang natin. So we have 840 is equal to x. Yung x pwede yung gawing 1x. Minus, baligtarin lang natin ang pwesto, magiging siyang 0.3, 0.3x. Tapos ipag-combine natin ito.
Kaya nilagyan ko ng 1 para malinaw. 1 minus 0.3. So yung 1, bawasan natin ng 0.3, equal lang siya sa 0.7. So we have 840 is equal to 1 minus 0.3, that is 0.7. Kopyahin yung variable na x. So to solve for x, i-divide lang natin both sides by 0.7. Divide both sides by 0.7. Mga cancel na yan. Ayun, x na yung hinahanap natin. X therefore is equal to, i-divide lang natin ito since the divisor is decimal, move natin ng isa. Move din natin ang isa yung numerator. So from 840, magiging siyang 8,400 and then divided by 7. Madali nang i-mental ito kasi divisible ito. 84 divided by 7. Di ba ang 84 divided by 7, 12 lang yan. Okay? Kasi 7 times 10, 70. 7 times 2, 14. Pag inad, ayun, sakto 84. So 84 divided by 7 is 12. May dalawang zero. So kopyahin na lang natin. The final answer is letter B. 1,200 pesos. Yung walang discount, 1,200 pesos. Or ito yung original price. Ayan. How was the bed previously selling? Ito yung original price niya. From 1,200, naging na siyang 840 pesos. So that's it. I hope may natutunan kayo sa video na ito. Follow for more. Sa mga naghahanap po ng murang civil service exam review, ito po yung offer ko sa inyo. 99 pesos lang po, all in na po ito. Meron tayong 500 slots na available. Ito po yung mga inclusion niya. 10 days math and logic tutorial via Zoom. Online po ito ha. So ang schedule na itong 10 days, ito po. Ayan, math and logic. 7 to 9 p.m. po lahat ito, MWF po ito. So July 6, integers, PEMDAS, GCF, and LCM. July 8, fractions and decimals. July 10, law of exponents and radicals and unit conversion. July 13, number series and number analogy. July 15, basic algebra. July 17, percentage, ratio, and proportion. July 20, word problems. July 22, data interpretation. July 24, logical reasoning. And July 27, abstract reasoning. So, madadaanan po natin lahat ng mga math and logic. Meron din tayong Google Forms reviewer sa ibang subjects kagaya ng verbal ability, analytical ability, general info. Marami rin tayong mga 150 item na mock test. Then may only replay din po tayo ng past session. Ito pong mga Zoom meetings natin, recorded po yan sa exclusive na FB group natin. So ano pong inaantay nyo, mag-message lang po kayo sa akin dito sa aking FB RJ Enseñado.